magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. It's nice to be back here again. Sa church ni Pastor at sa kawan ng mga intercessors. Kung siguro ko napansin niyo siguro na almost more than a month, more than a month na wala ako sa intercessors. Subalit salamat sa Panginoon Diyos at pinalik ulit ako niya sa kawain. Salamat sa Diyos. At mayroon pa akong ipagpasalamat sa Panginoon Diyos na sabi nga, nalalapat na ibalik natin sa Kanya ang salamat. Ano man itong sitwasyon kanina, katulad kanta natin, ano man sitwasyon, ano man panahon, tayo nagpupuri pa rin sa Kanya. Nalingin po sa iba, sa aking mga kapatiran dito, ang kapatiran ng DOSGM at ibang intercessors ay alam na yung nangyari sa akin kung bakit wala ako for more than a month. At ako yung pinapasalamatan ko ang Diyos sa muling pagsama ko sa intercessors. At bilang intercessors, marami tayong mga panalangin na itinaas sa ating Panginoon Diyos. So, kanina sinabi ko nga narinig sa iba na ako po may nawalan, kaya mamaya ako na lang sabihin po yun. Kaya, kung sa mga, unahin natin muna yung iba bago ako. So, sabi nga po doon sa na tayo mga intercessors, tagapanalangin tayo. So, we do believe na marami tayong itinaas, ipinanalangin sa Panginoon Diyos. At sino po dito ang tinugon ang kanyang mga panalangin? Pwede ko ba makita ang mga kamay na may pinanalangin at tinugon ang Panginoon Diyos sa mga tinaas sa Kanya? Amen! Gusto ko makita ang mga kamay niyo. Sige na, okay. Praise God. So meaning, marami mo po salamat ngayon. Amen! Amen! So, sino po ang matapang na intercessors na magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos o kaya sinagot ang kanyang panalangin? Praise God. O, ngayon, ang dami ka palagi mauuna. Si Sister Mila. Praise God. Magpapahuli sana ako kasi siya na ho ang pero sa kabutihan ho na ginagawa ng Panginoon sa bawat mga intercessors, talagang makikita po natin kahit hindi ho tingnan sa reaksyon, pero ang Diyos nakikita tayo. Yun ho ang pinaka sa atin. Unang-una ho, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pamilya ng DOCGM family na bagamat may mga dumaan na mga masasabi ko bang unos or mga pagsubok sa buhay, talaga ho, lalo hong nagpakatapang ho ang pamilya ng DOCGM. Lahatin ko na po sa pamilya ng DOCGM. Bakit po? Habang ho kami sumusunod sa pinapagawa sa amin ng Panginoon, lalo ho nagbubukas ang pintuan ng bawat puso ng mga taga-roon dun sa amin ho, ng lugar ng Golden City po. Bakit po sinabi ko na binuksan? Marami po sa pamilya ng DOCGM na ginamit po na talagang instrumento ng Panginoon para magkaroon ho ng yung mga walang pagkakilala sa Panginoon, nabuksan at pinapasok po ang Panginoon sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya. Sasabihin ko na po yung bakit yung ko. Kasi ho, nung time na ho yun na nag-declare po ang aming pastor din po na magkaroon ho ng prayer and fasting. So, first time na nag-declare ho ng prayer and fasting na 2 weeks po ang DOCGM. Start po ng January 5 up to January 19. So, di pa po natatapos ang 19 po, mayroon na pong nagbukas na mga puso
para magkaroon ho ng Bible study sa kanilang mga tahanan. Pamilya po yun. Kaya ho, yan po ang talagang kumbaga sa mamamangha ka sa ginagawa ng Panginoon basta ho, tayo ho ay susunod sa Kanya. So yun po ang ho namin, pagpapala at pagkaroon ng pagbukas ng mga puso ng mga pamilya sa lugar po ng Golden City po. At ngayon po nga na nung linggo na po, nung isang linggo po, mayroon ang umatin isa ho. Kahapon ho, mayroon din uli ho. Kaya purihin po, ang papurit pasasalamat ay binibigay ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. All glory to God. Amen. Tunay ba na ang nais ng Panginoon Diyos na yung mga hindi pa nakakilala sa Kanya ay ilugod din natin sa kanila para makilala nila yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen po. So, sino ba po may gustong ipasalamat sa Diyos na katubunan ng ginawa ng Diyos sa kanilang buhay? Sa kanilang panalangin, I mean. Praise God. Yan, speaking of maraming binuksan si Lord kasi na ngayon kumbaga it's time na to reap yung harvest time na kasi malapit na bumalik talaga yung Lord. At sa amin naman, sa church namin, nagbubukas ang BDMP, nanonood doon sa main, ang daming praise doon. Puri ng Diyos kasi yung isang kapatiran marunong magupit. Kaya yun yung naging way. Nakausap niya yung chief doon at mag-uumpisa ng Bible studies. Kasi yung ginagawa naman kasi niya, pag yung may partner naman siya kasama, yung isang tao nagugupitan, one-on-one yung kaya nung last yata, nakasampu yata sila nung nakaraan. Kaya, tapos, pagin ng Diyos kasi sa palikuunon naman, nagbukas na rin ng Bible study, yung hindi lang, sa barangay talaga, hindi lang yung sa office na barangay, kundi yung talaga, binuksan din ni Lord. Talagang sabi ko, talaga, harvest time na kailangan lang talagang sumunod ang bawat isa. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi may gagawin ang Diyos sa amin lalo, sa GCC. Kasi nagbukas na rin ang doon na sabi ko nga masyadong late para mag-start para sa school. Sabi ko nga ganun, sana pwedeng start na lang sa isang taon na lang kasi mag-closing na mag-closing na. Nagbukas na rin ang elementary, high school at saka yung papasukin na rin yung college doon. Kaya talagang harvest time. Talagang rin ng Diyos kasi talagang ang magagawa lang natin ay sumunod sa Diyos. Amen. Sister Loli, talagang harvest time na talaga. So, balit, yung mga iba na gusto mag-harvest, may tinanim ba tayo? Yung mga tanong, may tinanim ba tayo? Kasi kung kailangan natin mag-harvest, kailangan natin magtanim katulad ng ginagawa ni Sister Divine, ni Kuya Roger. Alam mo, nakikita ko yung mga ginagawa ng mga taong ito na nagtatanim talaga. Si Sister Divine kahit sa kalsada. Si Kuya Roger kahit nagbabike yan, pag nakito sa isang kanto, magsishare yan. Kaya yan tatanim yun. So tayo kaya, may tinanim ba tayo? Yun ang tanong ko po. Kaya kung gusto natin mag-harvest, kailangan magtanim po tayo. Praise God. So, tunay ko nga na harvest time ngayon, pero kailangan magtanim tayo. It's redeeming the time na tayo po. So, praise God po. Kaya paalala lang po yan na kailangan mag-harvest tayo. So, balik magtanim muna tayo. Wala tayong aanihin kung wala tayong tinanim. Praise God. So, mayroon pa po ba? Magtatawag ako. Yes. Si Ate Ana.
Purihin po ang Panginoon. Konting salita lang. Praise God po. Sa buhay po na binibigay sa atin ng Panginoon, ito yung buwan lang po, nag-celebrate ko ako ng 4 years and 6 na dekada po. Nag-birthday po ang name ko. Purihin ng Diyos. At ito po, malusog na po sa biyaya ng Lord. Medyo maliit lang po. Pero biyaya ng Lord, malakas pa naman po. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya, andyan po yung biyaya ng kalusugan po sa bawat isa sa atin. Kahit nang gaano kapagod tayo, nandyan po yung biyaya ng Diyos palagi sa atin. Amen. At sa kabila po ng ito lang before mag-November po na nakita ko na may cataract po yung mata ko. But then, Lord, alam ko pong ang Diyos naman po ang nagpapagaling, di po ba? So lately po, nasabi ng anak ko, ni Hannah, sasama ka sa, sa, yung HMO. Amen, sabi ko, kasi nung nagpa-laser po ako last November, parang wala pong nangyari, parang ganun pa din, parang maulap po yung mata, yung left side. Sabi ko, Lord, may gagawin ka, Panginoon. Meron kagalingan naman po, hindi naman laging instant. Di po ba, meron gradual, unti-unti. Kumbaga tinitingnan ng Lord yung faith po natin, yung faith natin na kung hanggang saan tayo maniniwala o mga nananalig sa Panginoon. Kaya manintay-intay ka ng konti kasi purihin ng Diyos, glory to God po kasi dahil na-promote po kasi yung anak ko sa trabaho niya. So, nadagdagan po yung benepisyo niya. Ganun ba yun? Sabi ko. Kasi wala pa siya noon. Ang cover lang na yung asawa at saka yung anak, yung apo ko. Pero ngayon, pwede pala yung nanay. So, sabi ko, praise God. Kasi medyo malaki din po, medyo mahal din magpagamot sa mata. At saka hindi, karamihan po sa mga HMO, hindi tumatanggap ng yung sa mata na medication, ganyan. Kumbaga yung professional fee lang ang sagot nila, pero yung gagawin sa'yo ng doktor, ibayad na po yun, medyo mahal. So naawa din ako sa panganay ko na sumasagutin sa akin ng minsan yung mga check-up ko, ganyan. Kaya sabi ko, praise God, at meron akong blessing na dumating, kaya puri po ang Diyos. At isa pa po yung madalas ko may share yung nag-i-bike po ako. Salamat sa Lord, kahit na ganun yung mata ko, ang hirap talaga, minsan lalo paggabi na. Andun lagi panalangin ko, Lord, mantayan niyo po ako, minsan pag-umanin, kahit i-bike lang yun. Pero kasabayan niyo po yung mga malalaking sasakyan na kaya hindi rin biro po. At praise God na pinalakas niya po yung loob ko na nung araw po ng mga 40s pa ako, takot po talaga ako magmaneho ng malaking nasakyan. Tinuturuan ako ng anak ko. Lalabas pa lang ng gate ng subdivision, ayoko. Sabi ko, natatakot akong magmaneho. So, sabi ko nga, praise God. Kung may purpose din ng Lord para, yun nga, para tayo makahayo-hayo din. Pinalakas po niya yung loob ko para matuto ako at maglakas loob ko na dalhin yung sakyan na kasama ko pa yung apo ko. So service din po niya yung pagpaparoon pa rito sa school. Kaya purihin po ang Diyos, manatili lang po tayo sa Panginoon at siya po ay higit po siya sa kasapatan po sa ating pangangailangan. Amen. Puri po lahat sa Panginoon. Salamat. Purihin ang Diyos sa mga favor kay Ate Ana, sa buhay ni Ate Ana. Ate Ana po, napansin mo ba yun? Yung binigyan ka ng mga favor na binigyan ka ng HMO. Tapos, na-text agad yung patients mo. So, meaning, dapat ay kailangan panghawakan mo yun. Hindi agad instant di ba? Kaya, panghawakan natin. Saan naging isa dyan kanina? Ayan po si Ate Divay. Gusto ko marinig yung kanyang kung paano siya nagtatanim. Gusto ko lang marinig natin lahat
para ma-encourage tayo sa pagtatanim. Praise God. Amen. Hindi ako nagtaas ng kamay yan. Ayan, so, itong patutuo ko, hindi ito patungkol sa pagtatanim. Sabi ko, ayokong matapos tapos na nga yung 2025. Dapat nakarang ko ito binalik sa Panginoon ng pasasalamat. Kasi alam nyo din yung dati, yung August pa yun yung aking tatay na aksidente sa may coastal. Pinost ko ngayon sa Facebook account ko kasi ang nangyari, naging hit and run na yung kotse na yun na papuntang coastal, tapos si tatay nagdadrive ng sidecar, yung e-bike na sidecar doon sa may Anabu, papasok ng Sitio Pulo. Yun yung kanyang hanap buhay. Yung isang tricycle na galing Anabu Coastal papuntang Malagasang, parang nag-overtake sa kanya, kaya siya'y nasagi at siya'y napapunta doon sa isang kotse na pasalubong. Kaya nagasgasan yung kotse na yun, which is bago siya na model and medyo mahal. Kaya talagang kinabahan kami kasi tumakas yung tricycle driver and biyaya ng Panginoon dahil nga sa social media, malaking tulong din yun na nakonsensya yung tricycle driver dahil nakita niya yung post ko. Tapos nagpunta sa barangay namin dun sa Anabu and sinabi niya na harap naman na daw siya sa may police station. Kaso that night na kailangan ng police report, wala siya. Kaya ang nadiin talaga sa pangalan ng police report na yun is yung pangalan ni tatay. And pinasa yun sa insurance company nung may-ari nung kotse. Kaso, yung hindi tinanggap kasi ang daming hininging requirements sobrang na-burden talaga kami kasi September na, October na, actually November na, wala pa rin, di pa rin tinatanggap ng insurance company and sinasabihan na yung owner na 200,000 something daw ang gagastusin noon. Tapos ang pala noon, parang covered mo na ni insurance pero sisingilin din yon doon sa mismong nakabangga. Kaya talagang, alam mo yun, sabi ko, Lord, saan namin hinahanapin yung 200,000 if in case na sisingilin yan sa aking tatay or kahit maghati man sila ng tricycle driver dahil nagpakita. Ang laki pa rin ng 100,000 kaya talagang idinulog ko lang yan sa Panginoon. Naging parte din yun ng daily prayer namin sa All Nations dahil may daily prayer kami tuwing 6 a.m. So hanggang nung December, bago matapos yung November pa pala, sabi nung owner ng kotse na, dinisregard na talaga ng insurance company yung application ko, so hindi na nila tinanggap. Kaya ang ginawa ni Papa, pinagawa na lang niya doon sa may nagagawa doon ng kotse, and ang gastos daw ay 6,000. Okay na daw yung kotse, kaya sabi ko, okay na yung kotse, 6,000 lang. Tapos alam mo yun, sabi pa niya, hati na lang tayo, yung 3,000 sa inyo na ni Papa at ay yung 3,000 kanya na daw, tapos yung isang 3,000 doon nga kay tatay at sa doon sa tricycle driver na involved sa aksidente. Kaya balitag 1,500 sila. Kaya talagang, ang galing talaga ni Lord, mga kapatid. Talagang sabi ko, yung binuborde ko ng ilang buwan na, 100,000, saan namin hanapin yun? Lord, di namin kaya, Panginoon, tulungan mo kami. Kaya malaking bagay na mananalanginin tayo at yung panalangin na sama-sama, talagang naniniwala ko, talagang piniprayer request ko yon kahit kapag may circle tayo dito sa prayer intercessor natin sa SOG, isa yun sa mga prayer request ko pag tinatanong nila ako, anong prayer request mo, Sister Divine, ganito ganyan. Tas, yun, salamat sa Panginoon talaga sa Diyos ang papuri. Tas, pangalawa kong testimony, dalawa lang muna to. Kasi actually marami lang. Isang sako nga dapat to pero dalawa lang muna kasi marami pang gagawin ng Diyos. Nakaraan din taon, bago din mga October, November, ganyan, nagkaroon din ng bukol ang tatay ko sa likod. Actually, yung bukol na yun, Ate Virgie, answered prayer na tayo kasama yan sa prayer request ko yan. So yan, saan tayo noon? Inopen ko kasi yan sa kanya kasi tinanong niya ko anong prayer request mo. That time, kinabahan ako kasi yung bukol ni tatay, bumukas na sa likod, malaki na rin siya, tapos nagnanana, tapos ang sabi ng doktor uoperahan daw. Ang tatay ko, ayaw niya ng ganon. Actually, hirap siyang dalhin sa doktor. Talagang marami kaming kumbinsi sa kanya para lang mapasama namin siya sa doktor that time. Kaso nung sinabihan siya ng doktor na
operahan. Ayaw niya ng gano'n kasi alam niyo ang sabi ng tatay ko, sa probinsya, hindi inooperahan yung mga ganitong bukol. Pinapalabas lang yung nana, pinipiga daw, gano'n. Grabe. Oo, kasi ang tawag kasi daw niya dun sa bukol yan, pigsa daw yun, pigsa. Oo, pigsa. Kaya ngayon, habi niya nung gabi na yun, inutusan niya kami magkakapatid. Pigain nyo kasi pinipiga lang naman talaga sa probinsya, pinalalabas yung nana. Kaya masakit kasi may nana pa yan dyan sa loob. Kami naman, mga Kristiyano na kami magkakapatid. Sabi ko, wala kami magagawa. Inuutosan kami ng tatay at siya hirap matulog. So, lahat kami nag-pray, tapos nag-thanks kami lahat, tapos ako taga-piga, tapos yung kapatid ko din, tinulungan niya kami. Para kaming nag-uupira kay tatay. Sabi ko, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Wala kaming kakayahan. Anong sinasabi ng tatay ko kasi ayaw talaga niyo magpa-doktor. Di talaga si tatay mahilig magpa-doktor. Tas, praise God, no? Alam niyo mga kapatid, yun lang pala talaga gumaling na ang tatay ko. Na piklat na lang yung likod niya, maayos na rin siya nakakatulog. Balik normal na naman siya ulit. Kaya talaga salamat sa Panginoon yung binubody namin na yun na baka mapaano ng tatay namin. Pero sa biyaya talaga ng Panginoon yung panalangin talaga, malaking bagay talaga. Kaya sa Diyos talaga lahat ng papuri, pasasalamat ko talaga. Yun lang. Sa wakas, nakarinig ako ng answered prayer na tinaas ng intercessors. Yun ang gusto ko marinig eh. Kasi bilang intercessors, di ba panalangin tayo? Kaya yun ang gusto ko marinig. May nasagot na ba sa ating panalangin sa Panginoon? May tinugon na ba ang Diyos sa ating mga tinaas? Kasi napakarami-dami eh. Lalo na pag tinignan ko yung prayer items. Tingnan ko dami-dami. Hati-hati pa kami iba niyan. Kaya ang tanong ko ngayon, ano andun mga sinagot sa atin? So praise God na nakarinig ako ng answered prayer sa panalangin. Praise God. Glory and glory to God. Praise God. Pero yung sa akin naman po na gusto kong i-share, nakangiti ako, kala nyo lang yun. Yung sa akin naman po kaya yung dahilan ko bakit more than a month na wala ako. Dahil ng first week pa lang ng December is yung husband ko nga na-hospitalize po siya. And then, na 1 week before first week ng December yung hospital siya. Mga 3 days lang po siya sa hospital. So meaning, na-okay po siya doon. Nakakatitay lang po siya sa kanyang pag-uwi na sa amin. This is naging favor na sa akin kasi hindi na magastos sa diaper. Kasi itatapon mo lang yung sa urinal na lang mo. So, magandang yun. So, medyo okay na. Praise God. Sabi ko, Lord, thank you sa mga panalangin. Pinagsalamatan ko na yun. So, bakit ang Diyos ay may mga plano talaga sa buhay natin. Kasi after ng 1 week, lumabas kami, pinasok ko siya ng Monday, lumabas kami ng Wednesday, so okay na, umikot ang week na yun. Ito na, come Monday again. Ayun na po siya, may nangyari na naman na. After natin nag-intercessors, pagdating ko sa bahay is, disarray yung kama. Tapos nakakubad siya na wala siyang t-shirt, wala siyang damit. Tapos sabi ko, ano nangyari dito? Yun pala is, nag-seizure po siya doon sa kanyang, nagkaroon siya ng hypo, yung low sugar, blood sugar. Ayun po. So, bumagsak ang sugar niya po na yun, na hindi ko alam. So, ang nangyari po, nung gabi na yun, na talagang sumisipa siya, natatakot ako lumapit sa kanya. Kasi seizure na yun eh. So, ano kayo gagawin ko dito? Sabi ko gano'n. So, habang naayos ko sa nagpipray ako sa kanya. Pero titignan nyo, hindi ako pinagot ng Panginoon Diyos. Pero ba? Kasi may purpose ang Panginoon. Yes, amen. At yan ay tinatanggap ko. Kasi hindi natin alam kung ang plano niya. So, dumating yung mga bandang mga midnight na doon sa pasipay ko sa kanya, medyo nag-relieve yung kanyang pagsisisure. Kasi tapos nung na-relieve siya, humingi siya ng energy at saka biscuit. Tapos, nung time na yun,
Nung nagsisisure siya, hindi siya makausap. Wala ka talaga marinig sa kanya. Anything na ano. Kundi talaga umuungol lang siya ng umuungol. Pero nung narilib na siya, yun ang humingi po siya ng energy at saka ng biscuit. So, meaning nung pagkakain niya no, narilib at talaga nakapagsalita siya. Hanggang nag-pray kami, nakatulog. Tapos, nung ito na madaling araw naman, nagagano naman siya, pero yung mild lang, gumagano siya. Gusto ko lang ikwento sa'yo kung anong nangyari sa kanya. Ngayon, yung hinihipo, hanapos ko po siya sa likod. Sabi ko, okay lang dito ako. Sabi ko, gano'n. Pray tayo ulit. Wala na siya, hindi siya sumasagot masyado sa akin. Basta ako gano'n na siya, So, nung nagpipray na kami ng gano'n, hanggang sa nakatulog na naman kami. Nagising kami ng past 7 o'clock. Pumunta na ako sa CR para ko yung beam ko para papunasan siya. Hindi na siya, pagdating ko sa hindi siya nag-response. So, matagal yun na inaano ko siya na ginigising, lahat ginagawa ko. So, hindi siya nag-response. So, ang ginawa ko, binidyo ko na po siya. Tapos, tinawag ko ako sa ambulance na. Sabi ko, pwede po ba takbo natin ulit sa hospital? So, sumagot na ng ambulance na, sige po, sa ngayon nandito kami sa MCI, may natin kami na pasyente din. So, sabi, hintayin nyo na kami. Ako ganun. So, dumating naman ang ambulance hanggang sa, dumating na kami sa ospital. Buti na talagang dumating na kami doon. Kasi talagang bagsak na bagsak ng ano niya. Hindi pa yung ngayon naman to, please. Wala yata yan. So, talagang bagsak na bagsak yung kanyang sugar. Kaya ang ginawa, talagang 3 ampule agad na tinurok sa kanya. Thank you. Thank you po. So tayo 3 ampule agad ang tinurok sa kanya para magmaba talaga ang kanyang ano. Kasi yung ganun na sakit pala, na-research ko po sa internet na yung hypoglycemia, yes, na low blood sugar. Ang tendency po yun nga yung seizure ka o kaya ang dating pa doon, nagiging kumatos ka na wala ka talagang marinig sa kanya kung kilos. And rarely death. Yun po. Kaya sabi ko, Lord, kung alam ko lang pala na ganito pala, pinainom ko siya na rin sinasabi ni Ate Jean ako. Saka pinainom ko ng kung ano kung matamis doon. So, kasi wala akong alam. Kaya hindi ko talaga, sa hospital siya tinatakbo. So, doon, hanggang sa na-ICU po siya ng 3 days. Tapos, nung sa ICU po kami, hanggang sa inaobserbahan siya, kinausap ko na yung doktor. Sabi ko, Dok, bakit ganun wala pa rin naman siyang response? Sabi ko, pwede ba sa recovery room na lang kami? Which is, mura-mura ng konti. So, nilipat kami sa recovery room, which is yung private room nga. So, pagdating doon, magwa 1 week na naman kami doon, talagang ino-observe ko kung anong mga development sa kanya. So, wala akong nakita ang development. Sabi ko, Dok, 3 doktor niya. Sabi ko, pwede ba na uwi na lang kami? Sabi ko, doon na lang kami magpagaling sa kanya. Total, ito naman yung routine naman ng ginagawa ng nurse. Gawin ko lang sa bahay. Tapos sagot sa akin, kailangan nyo ng oxygen. Kailangan nyo ng ganito, gano'n. Sige po, provide si Lord, ginanong ko na lang. Sabi ko, sige po, uwi kami. Kaya, pero sa times dito din, kasi na-provide lahat ng mga oxygen, yung mga everything na kailangan niya. Kaya, inuwi ko siya. So, meaning, naalagaan ko siya ng 2 weeks. Naka-NGT po siya. So, round the clock po, talagang nag-blender ako ng pagkain niya para sa NGT niya. Kaya, nung time na yun na binibigay ko sa kanya, nagmumuni-muni na ako. Habang nag-NGT ako sa kanya, nanalangin ako, doon ko napapansin na yung panalangin ko sa Panginoon Diyos na ito na pala yung natubunan. Alam niyo ba kung ano yun? Sabi ko, Lord, kung sakaling kunin mo yung husband ko, ihanda mo yung kalooban namin. Yun pala yung kalooban na yun na
yung ito na yung hinahanap niya, alagaan mo, ito na yung sitwasyon niya, pero hindi pa rin siya nag-respond. Although naririnig ko, gumagano'n siya. Nag-uunot ng paa, pero kamay never siya nag-ano. Kaya sabi ko, Lord, ito na nga, ito ba yung sabi ko na hinihanda mo na sabi itong sitwasyon, i-let go ba namin? So, yun yan ang tumating na sa isip ko na hinanda na nga ng Panginoon Diyos ang aking kalooban. Pero hindi ko pa rin naasahan na nung day na yun, wala na pala siya. Nung napakain ko pa siya ng 8 o'clock ng morning na ng Friday, ay Thursday. Ng Thursday, 8 o'clock na in-NGT ko pa siya. Pagkatapos niya kain, ako prepare na ako ng almusal ako. So 8 o'clock yung kain niya, ako nung mag-coffee at saka magpapandisa lang naman. Nung pagkatapos ko, nabos na yung tubig sa coffee ko, hindi may natira pang tubig para sa sa initan. Sabi ko, pang punas ko sa kanyang mukha na yun. Habang prepare ko na yung, kumakain ko ako ng pandesal, paglingon ko sa kanya, sabi ko, parang humihina ang kanyang hininga. So, talagang may kasi ang hinga niya ay normal.